Amen po. Sino po dito pinagpala ng Panginoon? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Yung pinakamainam na palakpak po para sa Panginoon. Hallelujah! 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 Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin, Panginoon, na nasamba ka namin, Panginoon. At alam namin, Panginoon, tanggap mo ang aming mga papuri, ang aming mga pagsamba, Panginoon. O Diyos, kasabay ng mga anghel, Panginoon, kami umawit. Nagpuri para sa iyo, Panginoon. At alam namin, Panginoon, naging mabangong halimuyak sa iyong harapan ang aming mga pagsamba. Salamat po, Panginoon, makikinig kami ng iyong aral, ng iyong salita. Gamitin mo ang iyong lingkod bilang daluyan ng salita mo, Panginoon. Huwag akong mangusap ng saganang akin, kundi magsalita ako, Panginoon. Ito'y nanggagaling sa iyo, Panginoon. Salamat po, Banal na Espiritu, kasihan mo po ang iyong lingkod, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, sa iyong pagsamba, sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen, amen, amen. Amen, purihin po ang Panginoon. Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen po ba? Sino po dito ang pinagpapala po ng ating Panginoon? Sino po dito ang patuloy na pinalalago ng Panginoon ang kanyang pananampalataya? Amen. Hallelujah. Sino po dito excited lagi sa gawain ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Sabado pa lamang inihahanda na natin yung ating mga damit. Amen. Alam na natin kung ano yung susuot natin. Kasi ganun kapag may ka-date ka, di po ba? Excited ka dun sa araw na yon. At pinipili mo yung the best para dun sa ka-date mo. Ang kadate natin, hindi ang tao sa araw na ito. Hindi si sister, hindi si brother. Amen? Ang kadate natin sa araw na ito ay ang ating Panginoon. Amen. Kaya inihahanda ng bawat isa sa atin, hindi lamang yung ating isusuot, kundi maging yung ating puso. Dahil haharap tayo sa Panginoon. Amen? Dapat sa pagharap natin sa Panginoon, yung puso natin ay malinis sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Minsan pa nga po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is coming. Hallelujah. Maranatha. Maranatha. Jesus is coming. Hallelujah. Nung panahon noon, ang early church, ganun po ang kanilang batian. Maranatha. No? Yung unang simbahan, Maranatha, Maranatha. Napalitan yung shalom. Yung shalom, yung peace. No? Peace. Nung panahon ang Panginoon bumalik na, umakyat na sa langit, ang mga mananampalataya, ang mga alagad, naging batian nila, Maranatha. Ibig sabihin, Jesus is coming. Jesus is coming soon. Amen? Sino dito handa nang bumalik ang Panginoon? Talaga? Meron ako, di ba? Meron ako sabi sa inyo noon. Sabi niya, Pastor, sana wag mo nang bumalik ang Panginoon. No, wag muna sana bumalik. Ba't naman wag mo nang bumalik ang Panginoon? Dapat na-excite ka ako, bumalik na ang Panginoon. Hindi kasi hindi pa ako nakapag-asawa eh. Yung kabataan noon. Ang mulungkot, kapag balik ng Panginoon, hindi siya kasama. Alam niyo bakit? 3 nag-i-asawa. Kasama niya ngayon, hindi niya asawa. So nakakalungkot, di po ba? Yan po yun. No? Katotohanan na si Jesus ay babalik. Bakit na-delay? Tagal na sinabi yan eh. Di po ba ang tagal na sinabi? 2,000 taon. Nang pumanik ang Panginoon, sinabi niya babalik siya. Babalik siya. Kaya sabi ng ilan, nasaan ang Panginoon na nagsasabing siya'y babalik? Ba't hanggang ngayon hindi siya bumabalik? Anong dahilan? Bakit na-delay? Ang sabi ng 2 Pedro, chapter 2, verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi lahat ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. Ayun pala ang dahilan kung bakit na-delay. Amen? Says, Jesus coming. Si Jesus ay babalik. Bakit nga na-delay? Bakit naantala?
Ang pagdating ni Jesus ng ating Panginoon ay isang katotohanan. Hindi dapat na makakalimutan ng mga mananampalataya. Siya ay darating at dapat nga excited tayo. Siya ay darating upang hatulan ang buhay at ang mga patay. Darating ang ating Panginoon sa ayaw natin o sa gusto. Darating siya sa panahong hindi natin inaasahan. Sinabi ng Biblia, in a twinkling of an eye, He is coming. Sabi doon, siya ay babalik sa isang kisap mata. Babalik ang ating Panginoon. Magugulat na lang tayo, andyan na ang Panginoon. At babalik ang Panginoong Hesus doon sa panahon na hindi natin inaasahan. Tahimik, payapa ang lahat. Ang sabi ng Biblia, may nagpapakasal, may kumakain, may nagtatrabaho. Ibig sabihin, normal ang buhay ng tao na biglang darating ang Panginoon na sabi, darating ang kapahamakan. Amen? Ngayon, sa ayaw natin sa gusto, babalik ang ating Panginoon. Darating ang panahon na hindi natin inaasahan na nandyan na ang Panginoon. So kung darating ang Panginoong Hesus, sabi ko nga, bakit ito naaantala o nadidelay? Bakit? Una, ang Diyos na si Jesus ay nagtitiis. Ano daw? Bakit nadidelay? Ang Diyos na si Jesus ay nagtitiis. Nagtitiis siya. Inaantala ng Diyos ang kanyang pagbabalik. Inaantala ni Jesus ang kanyang pagbabalik dahil siya ay Diyos na hindi mabilis magalit. Ano daw? Bakit niya inaantala ang nalalapit niyang pagbabalik? Kasi si Jesus Christ, ang sabi, siya ay Diyos na hindi mabilis magalit at siya ay nagtitiis sa atin. Siya ay naghihintay sa tao na magsisi at bumalik sa Kanya. So yung pala ang dahilan, nag-iintay ang Panginoon, nagtitiis na na ang tao manumbalik sa Kanya. No? Maraming nanunuya. Kailan babalik ang Panginoon? Tagal-tagal na sinasabing babalik ang Panginoon. Nasaan ang Panginoon yung sinasabing babalik? Kahit noon, sinasabi na yan ng mga tao sa mga mananampalataya. Nasaan ang Panginoon ninyo na nagsasabing babalik? Bakit nga ngayon hindi bumabalik? O, sabi doon, dahil siya ay nagtitiis. Dahil ang Panginoon, ayaw niya. Ayaw niya na may mapahamak, kundi gusto ng Panginoon na ang lahat ay magsisi at bumalik sa Kanya. Inaantala niya ang Kanyang pagbabalik dahil ang Kanyang pagbabalik ay pasimula ng pagbubuhos ng puot ng Diyos sa taong ayaw sa Kanya. Hallelujah! Ano daw? Dahil alam ng Panginoon, sa Kanyang pagbabalik, ibubuhos na niya ang Kanyang puot. Kaya ang sabi kanina, siya ay nagtitiis dahil siya ay Diyos na, mabilis magalit o hindi agad nagagalit. Kung nagagalit, banayad kung magalit. Nagtitiis. Sa tingin nyo, nagaganap sa mundong ito, nakatutuwa ba sa Panginoon? Nagagalak ba ang Panginoon? Nagagalak ba ang Panginoon sa ginagawa ng maraming tao? Sa ginagawa ng mga mananampalataya rin? Tingnan ninyo. Nakatutuwa ba sa harapan ng Panginoon yung immoralidad? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Nakatutuwa ba sa harapan ng Panginoon yun? Natutuwa ba ang Panginoon kapag ang tao sumasamba sa hindi tunay na Diyos? Natutuwa ba ang Panginoon Diyos noon? Pero tingnan ninyo, bagamat siya hindi na, yung mga bagay na yun nakapagbibigay ng galit sa Diyos, sa kanyang kalooban, nagtitiis ang Panginoon. Ayaw niya agad ayaw niya agad bumalik. Bakit? Kasi alam niya, kapag siya'y bumalik, yon ang pasimula ng pagbubuhos ng puot ng Diyos. Kapatid, puot ng Diyos. Pasimula sa kanyang muling pagbabalik. Puot ng Diyos sa mga taong tumanggi sa alok ng kaligtasan ng Diyos. Kasi si Jesus, ang Panginoon Diyos, patuloy na nag-aalok. Mga kapatid, tandaan po natin, sa panahon natin na ito, umiiral ang biyaya ng Panginoon. Umiiral ang biyaya ng Panginoon. Kaya patuloy na nananawagan ng Diyos. Magbalik loob tayo sa ating Panginoon Diyos. Patuloy na nananawagan ng ating Panginoon. Nag-iintay sa tao na lumapit sa Kanya. Magsisi. Tumalikod sa pagkakasala. Nagtitiis. Tinitiis niya yung nararamdaman niyang galit. At alam natin, pag binasa natin ang Biblia, kapag ka ang Diyos, sukdulan na ang galit,
pumupuksa, lalo na sa panahon ng lumang tipan. Pinupuksa niya ang tao. Bakit nagkaroon ng baha? Bakit ang iniligtas lang niya ang pamilya ni Noe? Bakit bumaha? Bakit pinuksa ang tao? Nagsisi ang Diyos. Sabi nga niya, masama ang tao. Sabi nga ng Panginoon, sabi ng Diyos, bakit ba nilikha pa natin ang tao? Kita niyo yun? Ano daw sabi? Bakit nilikha pa natin ang tao? Bakit? Ang tao ay makasalanan. Ayaw sa Diyos. Katotohanan po yun. Ayaw ng tao sa Diyos. Pastor Romel, masyado ka naman. Ayaw namin sa Diyos. Opo. Ayaw ng tao sa Diyos. Tingnan ninyo, share nyo si Jesus sa tao, ang sasabihin sa inyo, puro ka Jesus, puro ka Bible. Tama? Puro ka Bible. Puro ka salita ng Panginoon. Puro ka paglilingkod. Tingnan ninyo. Di po ba? Ang tanong, realidad po yon? Tingnan ninyo, hantaran na. Hantaran na. Alin ang hantaran? Yung dating ikinahihiya ng tao, ngayon, hindi na ikinahihiya. Ikinahihiya noon. Kapag mayroong others. Ngayon, hindi na. Lantaran na. Ang tanong, nakapagbibigay ba ito ng galak sa puso ng Panginoon? Noon, ikinahihiya. Di po ba? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ngayon, hindi na. Hindi na kinahihiya. Hantaran na. At maraming tutuligsa. Maraming tutuligsa. Saan? Sa mga tulad namin. Kapag ginamit namin sa pulpito ang bagay na ito, maraming tutuligsa. Kaya lang, ano ba ang katotohanan? Yan ba ay kalooban ng Diyos? Hindi. Pero nagaganap sa lipunan ito. Nagaganap sa mundo. Nakita niyo po? Ito ang mga dahilan kung bakit ang Diyos nagtitiis. Tinitiis niya na huwag agad bumalik. Bakit? Maraming mapapahamak. Amen? Maraming mapapahamak. Ayaw ng Diyos na maraming mapahamak. Kaya inaantala niya ang kanyang pagbabalik. Dahil ang kanyang pagbabalik ay pasimula ng pagbubuhos ng puot ng Diyos sa taong ayaw sa Kanya. Mga taong tumanggi sa alok ng kaligtasan ng Diyos. Ibubuhos niya ang kanyang puot sa mga taong ayaw sumunod sa Kanya. Kaya ipinakikita ng aklat ng pahayag ang magiging reaksyon ng mga taong mapapahamak. Mga taong iniwan ng Diyos dahil sa mas pinili ang kasalanan kaysa sa katwiran. Anong sabi ng pahayag? Patungkol sa mga taong mas pinili ang kasalanan, mamuhay sa pagkakasala, kaysa tumalikod sa pagkakasala at manumbalik sa Diyos. Ano ang sabi ng pahayag? Ang sabi, ito magiging reaksyon ng tao sa huling panahon, sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ang sabi ng pahayag, chapter 6, verse 16 hanggang 17, at sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, tabunan ninyo kami at ikublin nyo kami sa mukha na nakaupo sa trono at sa puot ng kordero. Nakita niyo po? Ang sabi, ikubli, tabunan nyo kami, bundok o bato, tabunan ninyo kami. Bakit? Upang ikubli daw sila sa mukha ng nakaupo sa trono. Sino yung nakaupo sa trono? Sino yung nakaupo sa trono? Si Jesus sa kordero. Ang tawag doon, judgment seat of Christ. Nakaupo na si Jesus doon sa trono na yon, hindi na bilang isang kordero, hindi na bilang isang lamb o tagapagligtas, kundi siya ay nakaupo doon sa trono na yon, siya ay hukom. Hukom. Ano daw si Jesus sa panahon ng pagbabalik niya? Hukom. Ano naging reaksyon ng tao? Bato, tabunan ninyo kami. Ikubli mo ang aming mukha nang hindi namin makita ang mukha na nakaupo doon sa trono. Ang kordero ng Diyos, si Jesus. Verse 17,
sapagkat dumating na ang kakilakilabot na araw ng pagbubuhos ng kanyang poot, at sino ang makatatagal sa harap nito? Wow! Yung pala ang magaganap at reaksyon ng tao kapag naiwan sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ngayon, tingnan ninyo, bakit nagtitiis ang Diyos na huwag munang bumalik? Bakit? Kasi ayaw ng Panginoon na may mga taong mapahamak. Kaya lang realidad, katotohanan na maraming tao ang mapapahamak. Amen po ba? Kapatid, yung binasa po natin, yan ang dahilan kung bakit niya inaantala ang kanyang pagbabalik. Dahil tinitiis pa niya ang kanyang galit. Ginitiis pa ng ating Panginoon ang kanyang galit at poot dahil siya ay Diyos na umiibig. Ano daw? Dahil siya ay Diyos na umiibig. Yun ang pinakamaganda dun eh. Bakit siya nagtitiis? Bagamat meron na siyang karapatan at pwede na niyang gawin yung pagbubuhos ng poot para matigil na ito sa tingin ninyo. Maganda sa harapan ng Panginoon ang nagaganap sa daigdig na ito. Kabi-kabila ang paggawa ng kasalanan, korupsyon, ginawa na, nagsisinungaling pa. Sa tingin ninyo, maganda yan sa paningin ng Panginoon? Hindi yan maganda sa paningin ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, yung dating ikinahiya ngayon, inilalantad na. Kinatutuwa pa ng tao. Yung kasalanan noon, nagiging mukha ng ano? Ayos lang yan, marami namang gumagawa niyan. Okay lang yan. Yan ang uso ngayon, okay lang yan. Yung noon, na ikinahihiya, ngayon hindi na. Bakit naantala? Kasi ang Diyos, umiibig. Nagmamahal sa tao na nagkakasala. Nagmamahal sa tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nagmamahal siya doon. Iniibig niya, gusto niya magbalik loob sa Kanya. Gusto niyang Diyos makita nila na mayroong isang Diyos na tunay na makapangyarihan sa lahat. Siya yun, yung Diyos na hindi nakikita. Gusto ng Diyos na ma-realize ng tao na mayroong isang tunay na Diyos. Tinitiis niya, kahit hindi siya ang pinagpipista. Nakukuha niyo po yun? Kahit hindi siya ang pinagpipista, kahit hindi siya ang pinagdiriwang, tinitiis niya. Bakit? Nananaig yung pag-ibig ng Diyos. Mapapahamak sila. Mapapahamak sila. Sino magsasabi sa kanila? Sino magpaparating sa kanila? Alam niyo sino magpaparating? Tayo. Tayo. Kaya lang, tutuyain ka. Handa ka bang tuyain? Handa ba tayong tuyain? Muli, pakisaway po yung aking mga apo. Tinitiis niya ang kanyang galit at buot dahil siya ay Diyos na umiibig. Kapatid, damahin mo yon. Damahin mo. Hindi yung bigat nung damahin mo, bakit siya nagtitiis? Kasi nga nagmamahal. Kasi nga umiibig. Amen? Biro mo yung dapat na ako mapahamak, mapunta sa apoy ng impyerno dahil hindi tama ang ginawa ko. Pero ang Diyos nagtitiis. Gumagamit ng tao upang ipayag ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasi gusto niya, hindi ka mapahamak, Romel.
Hindi kayo mapahama. Kaya ang gusto ng Panginoon, ganun. Nagtitiis siya. Ayaw muna niyang bumalik. Baka madagdagan. Kailangan madagdagan ang mapapamak. Ang hindi mapapamak. Ayaw niya ni isa ang mapahamak. Kaya lang, yung realidad na may mapapahamak. Bakit? Ang tao ayaw sa katotohanan. Ayaw sa Diyos. Subukan niyo magsalita patungkol sa Diyos. Ulitin ko, sabi ko, tutuyain ka. Sino ang maraming view? Pagdating sa TikTok, sa Facebook. Magsalita lang ako ng mga kalokohan, maakuha ako ng views eh. Di po ba? Kumuha ako ng camera. Tapos magpakilala ako isang pastor. Tapos ang lumabas dito, hindi salita ng Diyos, kundi panunuya at pagmumura. Ang daming views niyan. Kikita ko. Nakuha niyo po? Kasi mas interesado ang tao patungkol sa mga bagay na na hindi maka-Diyos. Tama, hindi. Sa totoo lang, itong sinasabi ko, hindi na gusto to. Maraming tao ayaw ng sinasabi na ito. Ayaw. Kaya sino magpapahayag? Alam niyo ba, mas madaling tumayo dito sa pulpito na ito na magpahayag sa inyo na ang Diyos sa pagpapalain kayo? Na ang ating mga karamdaman ay magsisigaling? Mas madaling tumayo dito na linggo-linggo, yun ang ipapahayag ko. Na ang Diyos magpapagaling. Pagyayamanin niya tayo. Paano ipahayag yung kabila na side ng Panginoon? Na na siya isang Diyos. Diyos na bagamat siya'y umiibig, siya ay nagagalit. Ginamit, puot. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, ibubuhos niya ang kanyang puot sa mga taong ayaw sa Kanya. Sa mga taong pinili, ang alin? Ang magkasala kaysa manumbalik sa isang tunay na Diyos. Tinitiis ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, bagamat si Jesus ay Diyos na umiibig, ngunit siya din ay Diyos na hahatol sa kasamaan. Ano daw si Jesus? Umiibig. Sino dito na aramdam, nakadama, o pinadama ng Diyos yung pag-ibig niya sa Kanya? Di po ba? Pinaramdam ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin. Pero wag nating kalilimutan na ang Diyos, bagamat siya ay umiibig, siya ay Diyos na hahatol sa kasamaan. Iniibig niya ang nagkakasala, pero galit siya sa kasalanan. Ayaw niya sa kasamaan. Diyos siya ng katarungan. Amen? So ngayon, bakit inaantala ng Diyos ang nalalapit niyang pagbabalik? Kasi love ka niya. Kapatid, dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya't patuloy at patuloy ang panawagan ng Panginoon. Maging sa ating mga mananampalataya. Patuloy na nanawagan ng ating Panginoon na pag-initin natin, pag-alabi natin yung ating relasyon sa ating Panginoon. Dahil napaka-importante ng mga mananampalataya. Yung ating relationship kay Lord, napakahalaga nun, mga kapatid. Napakahalaga nun. Sa pagbabalik ng Panginoon, kukunin niya yung Kanya. Yung alam niyang Kanya. Yung umiibig sa Kanya. Ba't niya kukunin yung hindi umiibig sa Kanya? Siyempre, ang kukunin ng Panginoon, yung umiibig sa Kanya. Katotohanan na ang Diyos ay umiibig. Katotohanan rin na ang tao hindi umiibig. Ngayon, kung ang Diyos ay iniibig mo, magpasalamat ka sa Panginoon dahil bagamat iniibig mo siya, na unang ipinadama sa atin ng Diyos ang Kanyang pag-ibig. Namatay siya para sa atin sa krus ng Kalbaryo, kapatid. Ayaw niya na may mapahama. Ayaw ng Diyos. Tinitiis niya. Sino dito nakaramdam ng pagtitiis? Di ba, mga magulang kapag ka nagtitiis sa galit?
Malapit ka na. Malapit ka na. Isa, bibilangan ka ng magulang mo. Hanggang ngayon ba nagaganap pa rin yung pagbilang o hindi na? O tumatama na agad yung pamalo? Kasi noon malapit ka na. Di ba? Ang mami ko noon, Romel, malapit ka na. Isa, bibilangan kita. Hanggang 3 lang. Isa, pag hindi ka tumigil, tatamaan ka. Isa, hindi nawawala yung isa. Puro isa. Isa, tatamaan ka. Isa, ayaw mo tumigil? Isa, ayaw mo talaga? 2 na. Ayaw mo pa rin? 2 kalahati. Kalahati pa. Grace. 2 kalahati na. Hindi ka titigil? Isa. Si Lord ganun din. Ulit-ulit. Isa. 2. 2 kalahati. Titiis. Nagtitiis ang Diyos. Kung tayo mga magulang dito, marunong magtiis ng galit sa ating mga anak, ganun din ang Diyos. Yung biyaya naroon, isa. Romel, paulit-ulit ka. Romel, isa. 2 kalahati, babalik sa una. 1. Isa. Bakit patuloy yung word na isa? Hindi ka titigil? Isa! Bakit? Yun ay papapakita ng biyaya, habag, papaantala. Pagpapaantala na huwag kang mapalo. Nakakuha nyo? Di ba magulang nagpapaantala rin? Inaantala niya. Bakit? Kapag tumama yung pamalo, sino dito na malo nasasaktan? Ang sakit sa kalooban niya. Nagaganap sa amin yun, sa ating mga magulang. Namamalo tayo, pero ang sakit sa kalooban natin. Tapos ang pakiramdam ng ating mga anak, hindi natin sila mahal. Nakuha nyo? Pero nasasaktan ang magulang. Ganon din ang Diyos. Inaantala niya. Kapatid, mapagmahal ang Diyos. Pero wag nating kalilimutan, siya ay Diyos na makatarungan at nagagalit. Ang kagandahan sa Diyos, banayad kung magalit. Banayad. Apoy ng impyerno. Hindi, ibig sabihin, pinaantala niya. Bakit naantala? Bakit inaantala ng Diyos ang kanyang pagbabalik? Pangalawang punto. Ang Diyos ay hindi naghahangad ng kapahamakan ng tao. Ayun yun Kasi nga naglamahal siya Hindi gusto ng Diyos na mapahamak ang tao. Bagamat yung nakikita niya sa kanyang mga mata ay hindi kaaya-aya, patuloy ang Diyos sa panawagan. Kapatid, bagamat hindi kaaya-aya sa Diyos ang kanyang nakikita sa daigdig, patuloy ang Diyos sa panawagan. Nung lumang tipan, ginagamit ng Panginoon ang mga propeta. Pumunta ka sa lugar na yun, sabihin mo, magbalik loob sila sa akin. Pag hindi nagbalik loob sa akin ang lugar na yan, pupuksain ko yan. Pumunta ka doon. Babalaan mo sila, gagawin ng mga propeta, pupunta doon at magpapahayag. Sasabihin na, sukdulan na ang galit ng Diyos sa inyo. Pag hindi kayo nagbalik loob sa Diyos, pupuksain niya ang lugar na ito. At maraming pagkakataon, nangyari ang mga bagay na ito. Sodom at Gomorrah, pinuksa. Bumuhos ang puot ng Diyos. Umula ng ng apoy at ng asupre. At totoo yan. Pinatutuwanan yan ng mga nakakita ngayon. Na may yung Sodom at Gomorrah talagang pati yung mga bato doon, pag tinignan ngayon, talagang mayroon dumaan na napakainit.
Punta kayo sa YouTube, type niyo yung Sodom at Gomorrah, makikita ninyo, pinatutunayan na totoo, na mayroon lugar na kung saan yung Sodom at Gomorrah na yon, bumuhos ang apoy at ang asupre. Sunog. Maging hanggang ngayon. Wala nga nabubuhay doon sa lugar na yon. Kita nyo? Patuloy ang panawagan ng Diyos. Noon, maging hanggang ngayon. Si Jonas. Kilala na si Jonas? Propeta. Sabi niya, sabi ng Diyos, punta ka sa Ninibe. Punta ka. Eh sabi ni Jonas, hindi mo naman gagawin eh. Kita niyo ang tao. Eh ang Diyos, gusto niya, babalaan eh. Eh gusto ni Jonas, kaya hindi siya pumunta sa Ninibe, kasi gusto niya, yung sasabihin niya sa mga tao, gawin ng Diyos. Kaya hindi siya pumunta. Sabi niya, magsasalita ako doon. Eh pag may humingi ng tawad, di mo naman gagawin. Eh ano ba ang dahilan? Bakit ka pinapupunta doon? Para babalaan sila, para hindi bumuhos yung poot at galit ng Diyos. Kaya ka pupunta doon, Propeta Jonas. Para babalaan lang sila. Na kapag sila hindi nanumbalik sa Diyos at magsisi sa kanilang pagkakasala, pupuksain ko sila. Eh gusto ni Jonas, puksain. Pumunta saan? Sa Tarsis. Tama ba? Tama ba yung pagkakabasa ko? Pumunta sa isang lugar. At habang nandun siya sa barko, ano nangyari? Kasi hindi ng kalooban ng Diyos. Di po ba? Nagpalabunutan yung mga nasa barko. Lumabas siya. Siya ang may pagkakasala kasi kanya-kanya silang panalangin sa kanilang mga Diyos. Nagpalabunutan. Si Jonas. Sabi ni Jonas, ihagis niyo ako sa tubig. Alam niya eh. Hinagis siya, kinain siya ng malaking isda. 3 araw siya sa loob ng tiyan. Di po ba? Tapos, iniluwa siya saan? O sabi, Panginoon, pupunta na po ako ng Ninibe. Pagdating ng Ninibe, nagpahayag siya. Nagpahayag si Propeta Jonas sa Ninibe. At ang ginawa ng hari at ng buong mamamayan, nagbalik loob sa Diyos. Pinunit ng hari ang kanyang damit, naglagay ng abo sa kanyang ulo, umupo, nanikluhod sa harapan ng Diyos, nagbalik loob sa Panginoon. Hindi tinuloy ng Diyos yung kanyang puot. Bakit? Kasi nagmamahal. Si Jonas nandoon, nagmumukmuk. Kailangan maganap yan, Panginoon. Kailangan maganap yan. Hindi, ang Panginoon, kumagalit, banayad. Patuloy at patuloy ang panawagan. Kung noon, nananawagan ng Diyos ng pagbabalik loob at hindi niya tinutuloy ang kanyang puot, maging hanggang ngayon. Tingnan niyo, patuloy at patuloy ang mensahe ng John 3:16. Correct? Laging nababanggit yung John 3:16 na sinasabi, yan ang puso ng Biblia. Yan ang puso ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only Son. Yun ang dahilan. Kaya hindi kaagad siya bumabalik. Inaantala niya yung kanyang pagbabalik, bagamat darating siya. Pero tingnan ninyo, patuloy at patuloy ang mensahe ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, Jesus. Ano daw? Kapag sino man sumampalataya sa bugtong na anak ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Naantala ng Diyos. Bakit? Hangad ng Diyos, walang mapahamak na tao. At patuloy ang panawagan ng John 3:16. Nais niya na ang tao ay maligtas sa kapahamakan, kaya inaantala niya ang kanyang pagbabalik hanggat maari. Dahil ang kanyang pagbabalik, sabi ko nga, ay pasimula ng pagbubuhos ng galit ng Diyos. Kaya patuloy, kapatid, ang panawagan at alok ng Diyos sa tao, laging isinisigaw ng mga mananampalataya. John 3:16. John 3:16.
Yon ay pagpapahayag sa tao na ang Diyos ay nananawagan, na ang Diyos ay umiibig, hindi Kanya nais mapahamak. Manampalataya ka lamang sa Kanya, tumalikod sa pagkakasala, magbalik loob sa ating Panginoon, padarama ng Diyos sa iyo ang tunay niyang pag-ibig at pagkalinga. At ipadarama ng Diyos sa iyo ang alin? Yung tunay na kaligtasan. Patuloy na nananawagan ng Panginoon. Kapatid, hanggang ngayon, patuloy at patuloy na nananawagan ng Diyos na siya ay umiibig sa tao. Kapatid, ang impyerno ay hindi ginawa ng Diyos para sa tao. Ano daw? Ang impyerno ay hindi ginawa ng Diyos para sa tao. Yan ay para kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Para kanino daw ang impyerno? Kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Bakit may mapupuntang tao sa apoy ng impyerno? Bakit? Kasi nga ayaw ng tao sa Diyos. Bagamat patuloy na nagpapadama ang Diyos ng habag, ng awa, ng pag-ibig, at hindi nagkukulang ang Diyos sa atin, pero ayaw ng tao. Takip ang tenga. Matigas ang puso pagdating sa Diyos. Kaya yung laan para kay Satanas at sa kanyang mga kampon, dun patungo ang mga taong ayaw kumilala, tumanggap kay Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas at ayaw magbalik loob sa Diyos. Patuloy at patuloy sa pamumuhay sa pagkakasala. Sabi ko nga, ang impyerno ay hindi para sa tao, yan ay para kay Satanas at sa mga kampon. Bakit dun pupunta? Pastor, nasa Bible? Oo. Nasa Biblia. Matthew 25:41. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Kasi magkakaroon ng pagbubukod sa araw ng paghukom. Ibubukod ng Diyos yung Kanya at ibubukod ng Diyos yung hindi Kanya. At sasabihin naman yan sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na hindi mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Tingnan ninyo. Para kanino ang impyerno? Para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Kaya lang mayroon pupunta. At sino yun? Ang sabi, yung mga nasa kaliwa. Sino yung mga nasa kaliwa? Ito yung mga tao na tumanggi sa alok na kaligtasan ng Diyos. Mga taong sa kabila ng ating Panginoon Diyos, inialay na niya ang kanyang buhay. Napako sa krus, kinuha niya ang lahat ng ating kahihiyan, kinuha niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Di po ba? Dala-dala hanggang sa krus ng Kalbaryo. Pero yung mensahe na dala nung krus ng Kalbaryo na yon, tinatanggihan ng tao, doon mapupunta, doon mapapahamak ang tao. Bakit? Sa pagtanggi. Saan? Sa pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, anon pakiramdam ng isang taong nabasted? Masakit. Madalas ang tao, ang Diyos, busted. Mangingibig ang Diyos Nanliligaw pa nga Tingnan niyo yun. Siya nagpakababa, di po ba? Ang Diyos ang umaabot. Yung pag-abot, di ba panliligaw yun? Halik kayo, lumapit kayo sa akin. Di ba? Masanin niyo yung word na yun? Halik kayo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan luba sa inyong mga pasanin. Ano ba ang nagpapabigat sa tao? Ano ang mga pasanin ng tao? Bakit ang bigat-bigat? Kasalanan! Kaya ang Diyos patuloy at patuloy ang panawagan, halik kayo,
Lahat kayong nabibigatan sa inyong mga pasanin, lumapit kayo sa akin, pagpapahingayin kita. Sabi ni Lord. Kita nyo? Umiibig ba? Mangingibig ba? Oo. Halika. Alisin natin yung bigat na nararamdaman mo. Kasi ang bigat-bigat ng kasalanan. Ang bigat-bigat ng kasalanan, nakakapagod ang kasalanan. Kaya sabi ni Jesus, pagpapayag ng kanyang pag-ibig, halika, lumapit ka. So may gagawin ng tao. Para tayo mapunta, saan? Sa kaligtasan, may gagawin ng tao. Bagamat ang Diyos, nilaan na niya yung kanyang buhay, 1:3:16. Umibig ng lubos, pero mayroong gagawin ang tao. Anong gagawin ng tao? Para makamit yung alok na kaligtasan ng Diyos. Maybe yung iba hindi tatanggap sa sasabihin ko. Sasabihin lang, hindi, Pastor Romel, ang kaligtasan ay para sa lahat. Oo. Ang kaligtasan na ginawa ng Panginoon, yung dala ng mensahe na sa krus ng Kalbaryo ay para sa lahat. Kaya nga ayaw niya mapahamak ang lahat eh. Kaya lang may gagawin ng tao. Anong gagawin ng tao? Lumapit. Halika! Lumapit ka sa akin. Nabibigatan ka sa iyong mga pasanin. Sabi ko nga kanina, anong pinakamabigat na pasanin ng tao? Trabaho? Kapitbahay mo? Anak mo? Hindi. Ang ating mga pagkaasala. Amen? Lika. Lapit. So, ang dahilan, para ka pumasok sa kaligtasan, kailangan mo ng paglapit kay Jesus Christ. At kasunod nun, repentance. Repentance. Susunod kong pagtayo. Aralin natin yung true repentance. May karugtong to, may parto to. So ano gagawin ng tao? Repentance. Pagbabalik loob. Paghingi ng tawad sa pagkaasala. Lord, nagkaasala po ako sa iyo. Patawarin mo po ako, Panginoon. Hugasan mo ako ng banal mong dugo. Pag lumapit na tayo sa Diyos, sa tingin ninyo, tatakwil tayo ng Diyos? Sasabihin ng Diyos, lumayas ka sa akin? Hindi, magaganap yung salitang, umalis ka sa harapan ko kapag siya ay nakaupo na doon sa upuan bilang hukom. Nakukuha niyo po? Pag doon na nakaupo ang Panginoon sa upuan, sa trono, bilang hukom, doon niya sasabihin sa kaliwa, lumayas kayo sa aking harapan. Doon kayo pupunta sa inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon, apoy ng impyerno. Doon palang sasabihin ng Panginoon. Pero ang hanggang ngayon, kapatid, hanggat hindi pa nagaganap ang bagay na yun, hanggat hindi pa bumabalik ang ating Panginoon, patuloy at patuloy ang panawagan ng Panginoon. Siya'y umiibig, nag-aalok ng pag-ibig sa tao at sinasabing magbalik loob ka, magsisi ka sa iyong mga pagkakasala. Romel, magsisi ka! Huwag kang mamuhay sa pagkakasala. Huwag kang masiyahan sa pagkakasala. Lumapit ka sa akin, sabi ng Panginoon. Patuloy at patuloy ang panawagan ng Panginoon. Kaya lang, katotohanan, busted. Maraming tao, busted si Lord. Ano ba yung busted? Di kita love. Kahit inalay mo pa ang iyong buhay, hindi kita love. Kapatid, sa oras na ito, busted ba si Lord sa iyo? Sino nakakabasa nung chat ko kanina?
sa GC. Samba na! Punta na sa church, mga kapatid. Love the Lord. Sabi ni Lord, ibigin niyo siya. Puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Patuloy ang panawagan ng Diyos dahil ayaw niya na mapahamak. Kahit sino man, ayaw ng Diyos na mapahamak. Kapatid, gusto ng Diyos na ang tao magbalik loob sa Kanya. Yung ating binasa kanina, yan ay nagpapakita na ang impyerno ay orihinal na para kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa Diyos at hindi magsisisi sa kanilang kasalanan ay makakasama sa kanila sa apoy ng impyerno. Kapatid, totoo ang impyerno. Bakit? Nakapunta ka na, Pastor Romel? Totoo ang impyerno. Dito pangalan sa daigdig na ito, minsan impyerno na nga eh. Amen? Tingnan ninyo, marami. Ang buhay natin parang nasa impyerno. Kala natin, yan na yung pinaka-worst. Meron pang worse, yung tunay na impyerno. May nagkwento, isang pamilya, tinanong ng pastor yung bata, ano ang pangalan mo? Demonyito po. Ha? Demonyito. Demonyito po. Bakit mo sinabi pangalan mo, Demonyito? Eh sabi po ng nanay ko, Demonyito ang pangalan ko eh. Lagi ko naririnig sa kanila, Demonyito ko eh. Eh sino tatay mo? Sino ang nanay mo? Pangalan po ng nanay ko, Demonya. Yung tatay ko naman, demonyo. Eh saan ka nakatira? Ba't kanya? Sa impyerno po. Alam mo bakit? Pag nag-aaway. Sabi sa bata, ikaw demonyito ka. Umalis ka na dito. Sama mong nanay mong demonya. Sabi naman ng nanay, demonyo ka. Makaalis na nga sa impyernong bahay na ito. Natanim sa isip ng bata. Dito pa lang sa daigdig na ito, may impyerno na. Kapatid, hindi pa yan ang impyerno. Ang impyerno nilaan, nandun. Doon inilaan para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Tingnan dito sa daigdig, hirap na tayo. Pakiramdam natin, may nagsasabi nga, ito na daw ang impyerno. Hindi, may nilaan ang lugar para sa totoo, para kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Tanong, gusto mo doon? Gusto natin doon? Ayaw po, pastor. Ayaw po natin. Oo, ayaw rin ng Diyos na mapunta tayo doon, kapatid. Kaya patuloy na ipinadarama ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Sino dito araw-araw na darama niya ang pag-ibig ng Diyos? Kapatid, magpasalamat ka sa Panginoon. Kapag kagising mo sa umaga, makita mo, oh Lord, thank you, buhay pa ako. Wow, Lord, thank you sa mga biyaya. Bagamat hindi ako karapat-dapat, pero meron akong biyaya, meron akong kakainin. Thank you, Lord, buhay pa ako. Hindi po ba? Pasalamat ang pamilya. Hindi yan demonyo at hindi yan demonya. At ang bahay mo ay hindi impyerno. Yan ay tahanan. Tahanan ng bahay. Amen? Kapatid, ang impyerno ay para kay Satanas at hindi para sa tao. Ngunit may mapupunta sa apoy ng impyerno. Gayunpaman, sabi ko nga, ang Diyos ay hindi nagnanasa na mapahamak ang tao, kundi ang lahat, ang gusto ng Panginoon ay magsisi at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Kaya inaantala niya ang kanyang pagbabalik. Amen? Ang tanong, babalik ba siya? Oo, babalik siya. In a twinkling of an eye, He is coming. Like a thief in the night, He'll be there. We shall meet Him in the air and all His glory. Maranatha, He is coming. He'll be there. Maranatha. Hindi nyo narinig yun, no? Oh, andun sa YouTube pa. Dating makakanta yun. In a twinkling of an eye, He is coming. Ano daw?
In a twinkling of an eye, He is coming. Like a thief in the night, He'll be there. Magtulad ng isang magnanakaw. Ang magnanakaw ba, kakatok sa inyo at sabihin, Ate Candy, mamaya magnanakaw ako sa iyo. buksan mo yung pintuan na. Buksan mo yung bintana, Ate Candy. Hindi siya magsasabi, di po ba? Yan ang pagbabalik ng Panginoon. In a twinkling of an eye, sa isang kisap mata, like a thief in the night, darating ang Panginoon. Ang tanong kapatid, handa ka? Handa ka ba? Maganda. Maganda tayo, mga kapatid. Ang pagkaantala at pagdating ni Jesus ay isang pagkakataon para sa atin na maghanda, magsisi sa ating mga kasalanan. Hanggat ang Diyos, inaantala niya ang kanyang pagbabalik, kailangan ang tao, kailangan maghanda. Kailangan ng mga mananampalataya maghanda. Ang daming sinabi ng Panginoon patungkol sa kanyang pagbabalik. Yung parable ng 10 virgin, yun po ay papapakita sa mga mananampalataya, kailangan mong maghanda. Yung 5 doon sa 10 virgin, mayroon po silang ilawan. Lahat po sila, yung 10, mayroong ilawan. Iniintay nila ang ikakasal. Ang Diyos yun, ang Panginoon, binanggit lang doon. Naghihintay sila ng pagdating ng ikakasal. So, meron silang ilawan. Ngunit yung 5, ang sabi, na natili na doon sa kanilang ilawan, wala silang baong langis. Hindi sila handa. Pero yung 5 na wise, kailangan madatnan sila ng Panginoon, mayroon doon silang ilawan. Mayroong baong langis. Langis. Nang dumating ang Panginoon, nang dumating ang lalaking ikakasal, nakita ng limang virgin, yung kanilang ilawan, aandap-andap. Wala nang ilaw. Wala silang panggatong. Walang oil. Hindi sila handa. Nag-iintay, pero hindi handa. Nung dumating ang lalaki kakasal, yung 5 nakapasok. Yung 5, bumili muna ng oil. Kapatid, alam nyo kung ano oil? Para manatili yung ating mga ilawan. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Hallelujah, give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till kalimutan ko. Di ba? Give me oil in my lamp. Alam nyo kung ano oil? Ang Holy Spirit. Hindi tayo makatatagal sa pag-iintay sa Panginoon. Kailangan natin ang Holy Spirit. Dahil ang mundong ito, corrupt. Ang mundong ito na ating kinabibilangan, laging makapagdadala sa atin para mapunta saan? Sa kapahamakan. Konti lang, napakapanganib ang mundong ito. Sumama ka lang sa isang hindi mananampalataya, makikita mo, hindi ka na rin mananampalataya. Napakabilis. Napakabilis na ang tao, maging ang mananampalataya, mapunta saan? Sa pagkakasala. Kaya ang tanong, handa ka ba? Kung babalik ang Panginoon ngayon. Ready ba tayo? Yung ating bang ilawan, mayroong mga langis? Nag-iintay ba tayo ng may katyagaan sa pagbabalik ng ating Panginoon? Iniintay ba natin siya ng may pananabik? Lord, bumalik ka na, bumalik ka na. Lumalabas ba sa ating mga panalangin nyo? Lord, bumalik ka na sana, Panginoon. Pag mayroon tayong mga problema, bumalik na sana ang Panginoon. Pag wala tayong problema at pinagpapala, huwag munang bumalik si Lord. Patid, manabik tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Maging handa tayo. Maganda. Ano ba yung paghahanda? Paano tayo maghahanda? Kailangan handa
itong tinubos ng Diyos na ito sa ating pagharap sa Diyos, dapat ito. Yan. Yang kanyang nilinis, manatiling malinis sa kanyang pagbabalik. Hallelujah! Nakukuha niyo po? Yon ang paghahanda. Manatiling malinis, yung nilinis ng Diyos. Nilinis na tayo ng Diyos. Kailangan lang manatiling malinis. Amen? Be holy. Kailangan mamuhay ang mga mananampalataya ng may kabanalan. Isa sa doktrina na Assemblies of God, pagpapakabanal. Sa Bible study, aralin natin yung matagal pa. Pagpapakabanal. Kapatid, kailangan nating maging handa. Itong katawang ito, haharap sa Diyos. Kailangan sa pagharap natin sa Diyos, alam natin, karapat dapat tayo sa pagharap natin sa Diyos. Amen. Pastor, tagal pa hindi pa babalik si Lord. Oo. Katotohanan, maaring hindi pa. Pero mayroong isang katotohanan pa na ihahayag ngayon. Hindi man makita ng mata mo ang kanyang pagbabalik, kapatid, mamamatay tayo. At yan ang katotohanan, kapag tayo namatay, wala ng second chance. Ang lahat ng chance habang tayo'y nabubuhay, kilalanin, mag-repent, tumalikod sa ating mga pagkakasala at manatiling malinis sa harapan ng Panginoon habang tayo'y nabubuhay. Kapag tayo namatay na wala tayo sa kalooban ng ating Panginoon, kapatid, walang second chance. Ang Biblia walang binanggit patungkol sa purgatorio. Dalawa lang ang pupuntahan ng tao, langit at impyerno. Diyan napunta ang mayaman. Sa langit naman, sa piling ni Abraham. Sino? Si Lazaro. Nandun siya ngayon sa Abraham bosom. Dalawa lang ang sinabi. At sinabi ni Abraham, sabi ng mayaman mala, Amang Abraham, pababain mo man lang dito si Lazaro. Samantalang dati si Lazaro, naghihintay lamang ng mumong mahuhulog doon sa hapag ng mayaman at yung kanyang kakainin. Pareho silang namatay. Inilibing ang mayaman. At yung mayaman, ang sabi, inilibing. Pag mayaman ka, inilibing, maraming makikipaglibing? Hello? Maraming makikipaglibing? Amen! Maraming makikipaglibing. Pero, sabi, si Lazaro, namatay din. Pulubi, may makikipaglibing? Wala. Pero may binanggit ang Biblia. At siya'y kinuha ng mga anghel. Wow! Kita ninyo, yung mayaman, inilibing, at maraming makikipaglibing. At si Lazaro, hindi siya mayaman, walang makikipaglibing, kinuha ng mga anghel, ipinagay sa piling ni Abraham bosom. At nung naroon na, malapit na pong matapos. At nung naroon na, nakita nung mayaman, ito yung namumulot lang sa hapag ko ah. Bakit magkaiba yung aming kinalalagyan? Oh, Amang Abraham. Sabi nyo, kilala niya. Amang Abraham. Pabain niyo naman dito si Lazaro. Isawsaw man lang yung kanyang daliri sa tubig, ilagay sa aking dila. Dahil hirap na hirap ako sa apoy na ito. Hirap na hirap po ako sa apoy na ito. Sawsaw lang yung daliri, ilagay sa aking dila. Nang ang aking dila maginawahan. Kita ninyo? Oh, Pastor Romel, dito pinakikita dalawang destinasyon ng tao. Ano sabi ni Abraham? Anak, alalahanin mo. No? Alalahanin mo. Nung ikaw ay nasa daigdig, ikaw ay nagpasasa. Ikaw ay nagpasasa. Nagpagkasarap-sarap. Pero ngayon, nandito sa piling. Nasa piling ko, sabi niya. Si Lazaro. Sabi niya,
Sabi kasi, pababain, di po ba? Sabi ni Abraham. At isa pa, mayroong napakalalim na bangin sa ating pagitan upang yung narinig ay hindi na makaparyan. Ano daw yung nandoon? Sa piling niya, ni Abraham, hindi makaparyan. At yung nariyan ay hindi makaparinig. Ibig sabihin, final destination. Nakuha nyo? Yung narinig ay hindi na makapariyan. At yung nariyan ay hindi na makaparinig. Tapos naalala ng mayaman. Naalala ng mayaman yung kanyang mga kapatid. Kita ninyo, may kaalaman? Kung ganon, papuntahin nyo si Lazaro. Nuutusan pa nung mayaman si Abraham. Papuntahin nyo si Lazaro sa aking mga kapatid para mababalaan sila nang hindi sila mapunta sa paghihirap na ito. Sabi ni Abraham, nasa kanila ang mga kautusan ng mga propeta. Sundin nila iyon. Kahit ang isang patay pumunta sa kanila, hindi nila paniniwalaan ito. Nasa kanila, mga aklat ng mga propeta, sabi, paniwalaan nila yon. Nasa kanila ang Biblia. Nasa kanila ang salita ng Panginoon. Araw-araw pinaahayag ang salita ng Panginoon. Makinig sila doon. Nakuha niyo po? Maghanda. Kapatid, ang paghanda habang tayo ay may buhay. Amen? Habang may buhay. Hindi yung kanta. Habang may buhay. Maganda. Maganda. Kapatid, handa ka na ba sa pagharap sa Panginoon? Hindi pa, di ba halos? Ang tanong, tinanggap mo ba si Jesus bilang Panginoon mo tagapagligtas? Amen. Pinipilit mo bang makapamuhay sa kabanalan? Amen. Kapatid, oo, nagkakasala tayo. Pag nagkasala, agad-agad, bumalik sa mahabaging trono ng Panginoon. Panginoon, nagkasala ako. Panginoon, namura ko yung asawa ko, Panginoon. Sorry, Lord. Sorry, Lord. Agad-agad igagawad ng Panginoon ang kapatawaran. Kasi wala pa dun siya sa upuan na hukuman ng ating Panginoon. Kapatid, pagkatapos daw ng kamatayan, paghuhukom na. Kita niyo yun? Oo, kasi nga yung mayaman napunta doon sa apoy eh. Di po ba? Kasi pagkatapos ng kamatayan, paghuhukom. Ando na rin. Ando na rin. Kapatid, ang tanong, handa ba tayo? Ano dapat natin gawin? Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Yun ang galangin natin sa Panginoon. Amen? Lord, give me oil, give me oil. Langis. Holy Spirit. Banal na Espiritu, punuin mo kami, puspusin mo kami. Bawat araw, punuin mo kami. Lord, wag mo kaming iiwan, wag mo kaming lalayuan, Panginoon. At ang Panginoon, hindi tayo iiwan. Hindi kita iiwan, ipababayaan man, sabi ng Panginoon. Hindi kita iiwan, hindi kita iiwan. Kapatid, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Bakit? Nagmamahal ang Diyos. Hilingin mo sa Panginoon, Panginoon, wag mo kong iiwan dahil mapapahamak ako. At yun ang katotohanan, kapatid. Habang nagmamaneho ko, nagpray ako sa Panginoon, Panginoon, nakwento ko na to, ingatan mo ako. Bakit? Nakakainit ng ulo. Sala sa labat. Gustong umiral yung dating buhay mo. Gustong umiral, gusto magsalita ng pagmumura. Gusto makipag-away. Bakit? Sala sa labat. Habang susunduin ko yung aking anak. Lord, samahan mo ko. Mga kapatid, bawat araw, manalangin tayo sa Panginoon. Samahan tayo ng ating Panginoon. Habang iniintay natin ang nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Kapatid, Maranatha,
Maranatha, Jesus is coming. Amen? Handa ka na? Tayo po'y tumayo. Hallelujah! Panginoon, gawin mo kaming handa sa nalalapit mong pagbabalik. Panginoon, tinitiis mo yung galit, yung puot na nagaganap sa daigdig na ito. Pagpatay, pakikiapid, pangangalon niya, pagsamba sa Diyos-Diyusan. Lord, lahat yan, tinitiis mo. Hayag, kitang-kita sa mga mata mo, Panginoon, ginagawa naming mga tao. Lord, yung mga ikinaiya noon, ngayon, pinagmamalaki pa, Panginoon. Totoo, Panginoon. Totoo. Nasa uling araw, maraming manlalamig, Panginoon. Marami pa nga sinabi mo, tatalikod sa kanilang mga pananampalataya. Panginoon, Lord, ingatan mo kami. Ingatan mo kaming mga mananampalataya, Panginoon, na huwag kaming manlamig sa aming mga pananampalataya. Hanggang sa bumalik ka, Panginoon, madatnan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin na mayroon kaming langis na daladala, Panginoon. Yung aming mga ilawan, nag-iilaw, Panginoon, sapagkat ito ang kalooban mo, Panginoon, maging ilaw kami ng sanlibutan ito, Panginoon. At bukod doon, Panginoon, mananatili lang kaming ilaw ng sanlibutan ito kung kami, Panginoon, ay may baong-baong langis ang banal mong Espiritu. O Diyos, tulungan mo kami. Habang iniintay ka namin, maging matalino kami, Panginoon. Maging matalino kami tulad ng 5 birhen, Panginoon. Na nag-iintay, Panginoon, na may baong-baong langis, Panginoon. At huwag kaming gumaya, Panginoon, sa 5, Panginoon, na hangal. Na nanatili nila sa kanilang hawak-hawak na ilawan. Nang dumating kaya, andap-andap na, Panginoon, kaya sila hindi nakapasok, Panginoon. O Diyos, wag po kami abutan na gano'n. Na kami mga hangal. Lord, tulungan mo kami. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Puspusin mo kami ng iyong kabanalan, Panginoon. Puspusin mo kami, banal na Espiritu, bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Dahil anumang oras, Panginoon, Lord, hindi ka man bumalik agad, Panginoon, anumang oras pwedeng kunin mo ang aming buhay, Panginoon. At ang aming buhay, kapag kami kinuha mo dito, Panginoon, kinuha mo na ang buhay na ito, hiram lamang sa iyo, Diyos. Haharap kami sa iyo. Iyon ang katotohanan. Nahaharap kami sa iyo. Panginoon, sa pagharap namin, Panginoon, abutan man kami ng kamatayan, sa pagharap namin sa iyo, Panginoon. Matagpuan mo nawa, Panginoon, na malinis ang aming puso. Malinis na muhay sa kabanalan. Bagamat hindi perpekto, ngunit pinilit, pinaglalaban na kapamamuhay sa kabanalan, Panginoon. Lord, oo, mahabagin ka, punong-puno ka ng habag, pero Diyos kang nagagalit. Nagagalit ka sa kasalanan. Nagagalit ka sa kasalanan. Makatarungan kang Diyos, Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami sa nalalapit mong pagbabalik, Panginoon. Lord, kami, Panginoon, gamitin mo, Panginoon, maipahayag yung puso mo, Panginoon. John 3:16. Gamitin mo ang bawat isa sa amin. Lord, nawa, Panginoon, marami, Panginoon, madala kami, Panginoon, sa iyong harapan. Maipadama namin, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga buhay na mayroong isang Diyos na nagmamahal, Panginoon. Makita nila, Panginoon, na mayroong isang Diyos na nagbabago ng buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, matagpuan mo nawa ang bawat isa sa amin na kami nagtatapat sa muli mong pagbabalik. Yan ang aming panalangin. Amen. Amen.